Blessed Sunday po sa ating lahat. Matiin mo muna ang katabi mo at sabihin mo, blessed na blessed ang buhay mo dahil kay Kristo. Blessed na blessed. Ayan, sino nang handa magpuri sa ating Panginoon? Kung handa ka na, let's invite the presence of God. Let's pray. Yes, Heavenly Father, Lord, salamat Panginoon sa panibagong araw, Lord, na ipinagkaloob niyo po sa amin, Panginoon. Lord, ang magising Panginoon sa araw na ito, ang makapunta Panginoon sa lugar na ito ng ligtas, at ang malaya Panginoon na nakapagpupuri sa inyo, Panginoon, ay isa ng pinakamagandang regalo, Panginoon, my God. And Lord, naway ang aming mga awitin at papuri at pagsamba sa inyo, Panginoon, ay maging mabangos sa muyo para sa inyo, Panginoon. Ito po ang aming samot na langin, sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen. Ipalakpak ang lahat ng mga kamay na mga pinalaya na. Malaya, malayong malayong malaya. Malaya,
pinahamak at tinawanan, Panginoon. Pero dahil sa iyong pag-ibig na kakaganda, Panginoon, ay ginawa mo ito para sa amin, Panginoon. Kaya Lord, tanggapin mo, Panginoon, ang aming papuri at pagsamba. Hinamak at tinawanan, ngunit hindi ka lumaban. Pagkat laman ng isip mo, lubos na kaligtasan ko. Ibinigay ang buhay mo para sa bagong buhay ko. Pagkat sa isip mo'y ako minamahal, ang tulad ko. Pag-ibig mo'y kay ganda, sa iyong krus ibinuhos. O Jesus, inalay mo. Pag-ibig mo ang kay ganda, pag-ibig mo ang kay ganda, sa iyong krus ibinuhos. O Jesus, inalay mo. Pag-ibig mo ang kay ganda.
Ikaw, Panginoon, ang pinakaninanais namin, Lord, at wala nang iba, Panginoon. Lord, walang ibang bagay na nararapat, Panginoon, na aming naisin, Panginoon, kundi Ikaw lamang, Panginoon, God. Dahil there is power, Panginoon, sa ginawa mo sa krus, O God. Lord, ang ginawa mo yon sa amin, Lord, ay hindi lamang natapos doon, kundi ito ay tuloy-tuloy, Panginoon, na dumadaloy sa amin hanggang ngayon, Panginoon, O God. Dahil sa iyong dugo, kami ay naging malinis. Sa iyong mga mata, sa iyong isip, Lord, kami ay malinis at matuwid na, Panginoon, O God. And Lord, kahit na kami, Panginoon, ay naging marumi, Lord, sa iyong harapan noon, pero dahil sa iyong grasya at pag-ibig sa amin, Panginoon, ay gumawa ka, Lord, ng paraan para kami ay maabot, Panginoon, O God, na ibinigay mo ang iyong kaisa-isang anak para sa amin, Panginoon, O God. Kaya, Lord, mula na amin tinanggap si Jesucristo sa buhay namin, Panginoon. Sabi, Lord, sa 2 Corinthians, na therefore, if anyone is in Christ, the old has gone, Panginoon. Lord, wala na yun aming buhay noon, Lord, kundi meron na kaming bagong buhay, Panginoon, dahil kay Kristo, God. Wala na, Panginoon, ang aming mga kasalanan, burado na once and for all, O God. Kaya, Lord, wala na lugar, Lord, ang condemnation sa buhay namin, Panginoon, O God. Dahil kami, Panginoon, ay righteous na dahil kay Kristo, God. Lord, salamat, Panginoon, sa katuwiran na to, Panginoon, O God. And Lord, lalakaran po namin, Lord, ang iyong salita, Panginoon, na kami ay matuwid na sa iyong mga mata at sa iyong isip, Panginoon. Kaya Lord, salamat, Panginoon, sa iyong magandang regalo, Panginoon, na si Jesus Christ, Lord. Lord, kaya nararapat lamang, Panginoon, na ikaw ay papurihan at sambahin, Panginoon, God, at maghari sa buhay namin, Panginoon, God. Panginoon, ito lamang po ang aming samot dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Hallelujah! Lahat ay magsabi ng Amen! Bigyan po natin ang pinakamalakas na palakpak ng ating Panginoon. At ngayon, let's welcome ang maghahatid ng salita ng Diyos. Walang iba kundi ang ating man of God na si Pastor Prince Jules Jerez. Thank you sa worship teams. Hallelujah. Palakpakan natin ang mga buhay ng worship team. Amen. Sige, mas malakas sa palakpak para kay Lord. Amen. Salamat sa mga kanta. Salamat sa revelation ng mga awitin na nagpapatibay ng ating pananalig sa ating Panginoon. Hindi lang natin makilala si Lord, kundi maranasan natin ang fellowship niya. Maramdaman natin ang kanyang presensya sa ating mga buhay. Glory to God. Hallelujah. Mga kapatid, bago po tayo magpatuloy, tayo po muna ay yumuko at tayo manalangin. Salamat, Panginoon Diyos, sa panahon na ibinigay niyo sa amin. Kami ay nagkakatipon upang sambahin ka. Nagkakaisa kami upang pasalamatan ka kung ano ang ginawa mo sa aming mga buhay. At tulungan niyo po kami, Lord, sa aming responsibility bilang inyong mga anak, na hindi lamang namin maintindihan at malaman ang revelation, kundi, Lord, maramdaman namin dahil iaalaw ka sa aming buhay, Pinoon. Ang pagkipagnisan ng Banal na Espiritu sa aming buhay at ang presensya niyo iaalaw namin, Pinoon, na makarating sa aming kalooban, Lord, ang kapangyarihan ng iyong salita. Pagpalain niyo, Lord, lahat ng narito. I-bless mo lahat na nakikinig sa pangalan ni Jesus. Kami ay uunlad, lalago, titibay, lalawak ang aming experience sa inyo, Pinoon. Salamat, Pinoon, sa revelation ngayong araw na to. I-bless mo lahat ng narito at nakikinig. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsabing Amen. Amen. Sige po, pwede po tayo umupo, mga kapatid. Ang ating pong topic ay nanatili tayo sa series in life. Pero ang ating topic ngayon, ang title ay Experiencing the Truth that Sets You Free. Experiencing the Truth that Sets You Free. Ating maranasan ang katotohanan
At kapag naranasan natin, ang katotohanan na yun ang magpapalaya sa ating buhay. Amen? Oh, glory to God. So ngayon pong araw na 'to, may tanong ako sa bawat isa. Okay, may tanong ako. Sino dito, taas ang kamay, kung ikaw ito naniwala na ikaw ay pinatawad na ng Diyos? Naniwala ka na pinatawad ka na ng Panginoon? Taas daw ang kamay. Okay, ayan. Kung 'pag naniwala ka na pinatawad ka ng Panginoon, taas mo ang kamay. Okay. Pero minsan, alam mong pinatawad ka na pero nakakaramdam ka pa rin ng guilt kahit alam mong napatawad ka na. Hmm. Puwede ring tumaas ang kamay or mayro'n pang paninikip ng dibdib, may bigat pa rin sa dibdib. Kahit alam mong napatawad ka na, para bang hindi ka worthy na lumapit kay Lord. Ayan. O sige, ibaba na inyong mga kamay. Okay. Alam mong pinatawad ka na, pero mayro'n pa ring emosyon, mayro'n pa ring kakaibang naramdaman na mabigat sa loob. So, 'wag po kayong masyadong ma-condemn diyan kasi mayroong dahilan 'yan. At ngayon, I declare in Jesus' name, mapalaya ka. Totally free in Jesus' name. Amen? Hallelujah. So kanina maraming maaaring ikaw ay isa sa nagtaas ng kamay, napatawad ka na, pero mayro'n pa ring mga issue doon sa kalooban mo. Feeling mo hindi ka pa rin sapat sa harapan ng Diyos. May guilt, may shame pa din na kumakapit doon sa iyong emosyon, sa iyong kalooban. Marami pong mga believers na gano'n. Hindi lang ikaw ang nag-iisa. Forgiven ka na, napatawad ka na, forgiven ka na, pero ang forgiveness na yon ay hindi pa nakaabot doon sa pinakamalalim na parte ng iyong katawan. Ito yung ating emosyon. Pakiramdam pa din na nila ay pinatawad sila pero hindi gaanong napatawad. Mayro'n pa ring something na ilang percent na hindi totally free. Alam nila na may tinapos si Lord sa kanilang mga buhay, kumpleto 'yon. Ang problema, hindi umaabot doon sa conscience, sa area na 'yon, sa pamagitan ng kanilang emotion, yung kapangyarihan o power ng gospel sa kanilang mga buhay. So, ang problema ay hindi yung forgiveness galing kay Lord, kasi alam mo na 'yon. Alam mo na pinatawad ka ni Lord, alam mo na 'yon. Ang problema, hindi mo naramdaman ang forgiveness na galing sa Kanya. Okay? Bantayan niyo mabuti kasi magkaiba yung alam mo doon sa nararamdaman mo. Maraming tao, alam nilang pinatawad sila ng Diyos, pero hindi nila naramdaman ang pagpatawad ng Diyos. Amen po ba? Alam nila, nasa isip lang nila na sila ay pinatawad. Pero the moment na hindi nakarating doon sa emosyon, ang forgiveness na yon, walang pagbabago totally doon sa tao. Hanggang sa isip lang, hanggang kaalaman lang, pero hindi niya naramdaman. Kaya kailangan po damhin mo ang pagpatawad ng ating Panginoon. Amen? Hindi lang basta nag-declare ka ng truth, kundi kailangan ma-experience mo ang truth, maramdaman mo ang truth. Kasi marami pong nagde-declare, pero hindi naman nila dinadamdam, hindi naman nila ini-internalize, hindi sumagad doon sa emosyon. Alam mo, kung gusto mong mag-manifest ang iyong declaration, hindi lang dahil nag-declare ka, kundi damhin mo, i-feel mo. Kasi powerful ang emotion, kapatid. At disenyo ni Lord yun. Amen. So from declaring the truth, dapat
experiencing the truth emotionally. Hallelujah, amen. From declaring to damhin natin ang dineclare natin na truth. Hindi mo lang basta i-affirm na ikaw ay righteous, i-feel mo, damhin mo na ikaw ay righteous. Hindi mo lang basta mag-declare ka na ikaw ay blessed na dahil kay Kristo. I am blessed. Hindi sapat yun. Kailangan i-feel mo, damhin mo na ikaw ay blessed na dahil kay Kristo. Naunawaan po ba natin mga kapatid? Purin po. Dahil makinig mabuti. Ang tunay po na pagbabago mga kapatid ay nangyayari kapag ang katotohanan ng Diyos ay hindi lang naiintindihan, kundi ito ay nararamdaman. Amen. Dapat hindi mo lang naintindihan. From knowledge. At ang knowledge na ito mag-penetrate doon sa emotional level ng ating pagkatao. Kailangan po makita po natin ang revelation, ang impact ng declaration ng Word of God. Ano ang sabi ng Hebrews chapter 9 verse 14? Balikan lang natin nakaraan. Ito ang sabi niya, how much more shall the blood of Christ cleanse your conscience? Hindi sinasabing, linisin ko ang inyong kasalanan, panlabas. Linisin ko pati yung conscience, yung loob. At kailangan maramdaman mo. Amen. Doon mag-start ang tunay na pagbabago sa buhay po natin kapag ang word nakarating doon sa emosyon natin. Purihin po ang Panginoon. Kaya nga sabi ng author ng Hebrews, may invitation siya. Hebrews chapter 10 verse 22, let us draw near with a true heart in full assurance of faith, having our hearts cleansed from a guilty conscience. Meaning, hindi lang binura ang kasalanan mo doon sa langit. Pati yung naramdaman mo natin dito sa ating kalooban, sabi niya, tinapos ko din yon. At yung katotohanan na yon ang magpapalaya sa atin. Amen? Ibig sabihin nito, dapat malaman natin, hindi mo lang dapat malaman na gumaan na ang loob ng Diyos para sa'yo dahil napawi na ang kasalanan. Hindi mo lang dapat malaman na, okay na si Lord sa'yo. Gumaan na ang kanyang kalooban sa atin. Pero dapat mo rin malaman na gumaan na ang loob mo kay Lord at gumaan na ang loob mo sa sarili mo. Amen? Yung iba kasi, maganda naman na sinasatisfy nila ang Diyos na, mapasaya ko si Lord. Pero ikaw hindi masaya sa buhay. Amen. Kasi feeling mo, hindi ka pa complete, hindi ka pa malinis sa kalooban. Kaya meron pa ring feeling na baka parang si Lord, basta mapasaya ko si Lord, di baling hindi ako mapasaya. Hindi ganoon ang gospel. Gusto ng Diyos na masaya siya sa iyo at ikaw ay masaya sa Kanya at masaya ka sa buhay dahil may ginoon siyang matinding ginawa sa buhay mo. Yung ginawa ni Kristo, kapatid, sa cross, ay hindi lang to yung mapasaya ang Diyos sa buhay mo, kundi ikaw mismo mapasaya sa Kanya at mapasaya ka. Masaya ka from inside out. Amen. Kaya nga sabi ni Jesus Christ, know the truth, and the truth shall set you free. John chapter 8 verse 32, know the truth, and the truth will set you free. Ang word na know dyan sa Greek, sa original language, ang pagkasulat yan ay ginosko or know. Hindi yan lang yung basta alam mo. Ibig sabihin yan, mayroong personal, intimate experience. Hindi sinabing you will hear the truth or memorize the truth. Sabi niya, you will know, you will experience the truth. And the truth na na-experience mo, yun ang magpalaya sa iyo. Amen. Purin po ang Panginoon. Ang katotohanan na naramdaman ay ang katotohanang nagpapalaya. Hindi lang yan head knowledge, kundi meron kang experience na naramdaman mo. Hallelujah. Yung katotohanan. Purin po ang Panginoon. Marami po kasi mga tao, mga Kristiyano na maraming alam,
Pero yung kanilang nalalaman, walang epekto doon sa kanilang mga buhay. Alam nang nila, nakastuck lang sa kanilang isip. Ulitin ko, ang tunay na pagbabago mangyayari kapag ang kalooban, ang katotohanan ng Diyos ay hindi lang nanatili sa isip, kundi ang katotohanan ng Diyos ay nararamdaman. Know the truth. May experience mo ang truth, and that truth shall set you free. Kaya maraming hindi napapalaya kasi hindi nila nararamdaman ang declaration ng salita ng Diyos sa kanilang mga buhay. Hallelujah. And I declare sa buhay mo, sa araw na to, mapalaya ka totally in the mighty name of Jesus Christ. Amen. Hindi ka lang concerned doon sa nalalaman mo, kundi yung nalalaman mo, mayroong epekto ito sa buhay natin kasi nakapenetrate doon sa conscience, doon sa emotion level natin, mga kapatid. Purihin po ang Panginoon. Hallelujah. Amen. Kaya masamba mo lang siya in spirit and truth. Masamba mo lang siya ma-in love ka lang kay Lord the moment. Hindi mo lang nalaman ang patungkol kay Lord, kundi na-experience mo, nadama mo ang patungkol sa Kanya. Amen. Know the Lord. Amen. Kapag yun ang nag-flow, kapag nag-flow ang word, ang declaration, ang salita ng Diyos, doon sa emosyon natin, doon po nagkakaroon ng pagbabago. Bakit? Pag na-penetrate ng gospel, ng good news, because the gospel is good news. Amen? At ang good news na yan, mag-create yan ng good na pakiramdam, magandang pakiramdam sa buhay ng isang tao. Amen? Kasi good news nga eh. Kapag good news, natural, ang epekto nun, gaganda yung pakiramdam ng dinatnan ng good news. Eh hindi naman bad news ang dinatnan. Ang natanggap mo, bakit bad ang... Amen? Okay sana kung bad news yan, natural, walang papangit ang pakiramdam mo. Eh good news naman. Kaya kailangan maganda ang pakiramdam din doon sa dinatnan ng good news. Amen? Nag-create yan ng magandang pakiramdam. Kasi ang truth na na yung tinanggap ay magandang balita. Sa English ay good news. Amen? Romans chapter 1 verse 16, sabi ni Apostle Paul, I am not ashamed of this good news about Christ, of this gospel. Ang gospel ay good news. It is the power of God at work saving everyone who believes. Tingnan mo yung katabi mo. Okay, tingnan mo. Mukhang good news ba ang natanggap o bad news? Kasi, kung good news yan, maganda ang pakiramdam niyan. Hindi naman ang good news masamang balita o bad news. Good news nga eh. Kaya ang tawag dyan, good news. Tama po ba? At ang balita, magandang balita yan, nag-create yan ng magandang pakiramdam doon sa taong tumanggap ng magandang balita. Amen? Maraming tao nakatanggap rin sila ng good news, ng gospel, ng magandang balita, pero yung buhay, bad news. Hindi magkukunik. Amen. Basahin natin ulit. Romans chapter 1 verse 16. For I am not ashamed of this good news about Christ, because it is the power of God at work, saving everyone who believes. Kaya tandaan natin mga kapatid, ang emosyon ay makapangyarihan. Amen? At ang information na natili lang sa isip ay hindi nagbabago ng buhay. Pero ang information na dumadaloy ang katotohanan doon sa emosyon mo, yon ang nagbabago ng buhay. Purihin po ang Panginoon. Hallelujah. Amen. Yes, yung ating isipan ay entry doon ang entry point. Entry point yung ating isipan, pero hanggat hindi ito nararamdaman, yung nasa isip mo, hindi yun tatalab sa'yo. Kahit anong information, paninira man yan o pagpupuri, hanggat sa isip mo lang yan at hindi mo dinamdam, hindi mo naramdaman, o hindi yan tatalab sa'yo.
Amen. For example, kahit mayroong magsabi sa'yo na I love you. Okay, nag-I love you yung tao sa'yo. Pero hanggat hindi niya dinamdam yung sinabihan mo, hindi yun i-epekto. Tama? Walang effect ang I love you mo sa kanya hanggat hindi niya dinamdam yung sinabi na I love you. Amen. Pero, kapag may nagsabi sa'yo, pangit man yan o maganda patungkol sa'yo at dinamdam mo, nako, tatalab yun sa'yo kasi dinamdam mo. Intindihan po ba natin? Amen? Ano ibig sabihin? Hanggat hindi tumagos doon sa emosyon, ang kapangyarihan ay hindi tatalab. Papangit man yan o papaganda. Amen po ba? Kaya po mga kapatid, hindi po sapat na nalaman mo na forgiven ka na. Hindi lang po yun sapat. Kailangan damhin mo, i-feel mo na ikaw ay forgiven na. At yan po ang magbigay ng change. Radical change sa buhay natin. Ang tunay na freedom ay mangyayari lang kapag naramdaman mo ang forgiveness doon sa loob. Purihin po ang Panginoon. Kaya nung pagsabi ni Jesus Christ, know the truth, hindi lang to yung basta na knowing na nasa utak lang. Kundi kailangang maramdaman mo, ma-experience mo, hallelujah, ang katotohanan. Amen. Dahil ang freedom na dahil ang tunay na freedom, medyo talagang inuubo ako ngayon. Ang tunay na freedom, mga kapatid, ay hindi lang sa isip nangyayari. Loaded ka ng information, nasa isip lang. Ang tunay na freedom, kapag yung information nakarating sa puso, sa buong sistema mo, sa pagkatao mo, at nadadamay ang iyong emosyon. Amen. Kaya, kapatid, kailangan magkaroon po tayo ng truth encounter. Sabihin mo nga, truth encounter. Isa pa, truth encounter. Para ma-deliver ka, para magkaroon ng change, kailangan mayroong truth encounter. Pero ang truth na to ay may dalawang layer ng freedom. Number 1, una, alam mo na forgiven ka. Ang tawag doon, alam mo lang, knowledge yun. Doon yun sa cognitive, sa utak lang natin, naintindihan mo sa isip mo na wala ng legal charge laban sa'yo. Pero minsan, hindi pa naramdaman, kaya may guilt and shame pa rin na nandoon. Kasi sa layer 1 pa lang doon sa knowledge. Dapat maabot ng gospel yung pangalawa na damhin mo na forgiven ka na doon sa emosyon, doon yung neurocognitive system. Ano yun? Dito nagkakaroon ng long-term behavioral and emotional change. Kasi ito yung kalayaan na sinasabi ng Biblia na hindi ka lang lumaya dahil may alam ka. Lumaya ka dahil naramdaman mo ang kalayaan. Parang Pilipinas. Ramdam nyo ba ang kalayaan mula sa Espanyol? O hanggang ngayon, hindi. Declared tayo na malaya. Pero yung ugali natin, yung pagiging alipin natin, hindi pa rin totally naalis. Amen? Ganon din po ang mga Christians. Declared righteous, declared forgiven, declared na anak ng Diyos, pero hindi nila naramdaman na sila ay anak ng Diyos kasi hindi nila ni-receive talaga. Hindi nakaabot sa emotional level ang intimacy nila sa Diyos. Kaya dapat maramdaman mo na righteous ka. Iparamdam mo sa sarili mo na hindi ka lang blessed dahil kay Kristo, kundi naramdaman mo, hindi mo lang nalaman na blessed na ako kay Lord. Alam ko, pero magkaiba yung naramdaman ko na ako talaga ay blessed dahil kay Lord. Amen. Doon po nagkakaroon ng pagbabago ng real
freedom. Amen? I'm sure nakarinig na kayo nito maraming beses. Na-preach ko rin ito at one time. May sinasabi ang Bible at marami pong mga authors ang nagsasabi, you are what you think. Tama? You are what you think. Pero ngayon gusto kong sabihin din sa'yo, you live out what you feel. Bakit? Kasi kadalasan hindi mo sinusunod kung ano yung tama o alam mo. Pero, sinusunod mo kung ano yung nararamdaman mo. Tama ba? Lumalabas na makapangyarihan yung nararamdaman. Kaya walang power ang gospel ka sa'yo kasi hindi mo naramdaman ang declaration na yun. Kailangan naramdaman. Kailangan mayroong healing. Kaya sabi ng Bible, kapatid, anak, ang conscience mo, ang emotions mo, healed na yan sa pamagitan ng ginawa ni Jesus, sa pamagitan ng dugo ni Jesus, nahugasan na yan. Hallelujah, amen. Damhin mo ang kalinisan na yon. Damhin mo, hallelujah, ang paghuhugas na yon sa iyong puso, sa iyong kalooban. Amen. You live out what you feel. Hindi lahat ng iniisip mo ay ginagawa mo. Pero kadalasan, kung ano yung naramdaman mo, yun ang iyong isinasabuhay. Tama ba? Amen? Ganyan po ka-power ang emosyon. Tingnan mo yung mga taong in love. Alam nila na mali, pero naramdaman nila, sinusunod nila yung naramdaman. Pero alam nila na mali. Tama ba? Ay ang gospel, inayos, patay cognited, papunta doon sa tinatawag nilang amygdala. Mamaya, itatakil natin yan. Hanggang doon sa storage ng information. Ganon makapangyarihan. Ang kailangan lang, may part ka. Ano ang gagawin mo? Amen? So, ang Biblia, kapatid, ay hindi kontra sa emosyon mo. Ang gospel ay hindi yan kontra sa emosyon mo. Inaayos ng gospel ang emosyon mo. Amen. Hallelujah. Now, hindi ko ginagawang identity ang emosyon, pero pinapakita ko lang kung ano ang influence nito sa atin. Amen. For example, yung mag-asawa, hindi sapat na alam ng asawa mo na mahal mo siya. Dapat iparamdam mo ang pagmamahal mo sa kanya. Amen. Nako, mukhang may iparamdam ako kay pastora nito siguro. Hindi lang yung basta sinabi mong I love you. Kung hindi niya naramdaman, walang epekto ang I love you. Kaya tingnan mo yung mga sa mag-asawa na ipinaparamdam, dinadala doon sa mga lugar na romantic na mga klaseng lugar. Ano pa? Binibigyan ng chocolate. Pinapakain ng masasarap. Para ano? Para may effect yung I love you. Naramdaman, hindi lang yung, alam mo, mahal kita. Pero hindi ipinaparamdam. Kailangan mararamdaman. Amen. Sige ka I love you. Pero hindi ka naman nagpapakain. Hindi ka naman nagpaparamdam. Hindi ka naman nagbibigay ng chocolate man lang o flowers. Walang epekto sa'yo ang I love you na yan. Amen. Para may effect, iparamdam mo. Amen? Kaya, kahit magbigay ka ng chocolate, kahit hindi ka nagsasabi na I love you, parang I love you na rin yun. May message yun. Amen? Ano ibig ko sabihin? Makapangyarihan ang pakiramdam. Makapangyarihan ang emosyon, kapatid. Amen? Ikaw ay kumikilos based doon sa yung pakiramdam. Hindi lang doon sa nalalaman mo. Maraming tao may alam, pero maraming tao na nararamdaman lang, pero hindi, na alam nila, pero hindi kumikilos. Pero kapag naramdaman nila, for example, ramdam mo na tinatamad ka, o di, wala kang gagawin. Naramdaman mo na parang mahina ka, talagang magmamanifest yun sa kilos mo. Amen? Kumikilos ka according doon sa iyong naramdaman. Ganun po ka-power ang emosyon, kapatid.
pinapagalaw ka nito. Papaganda man ang buhay mo o papangit. Amen. Pero dahil sa gospel ng ating Panginoon, dahil kay Jesus Christ, ipinapakita niya, ipinaparamdam niya ang kanyang pag-ibig. For example, nung napako siya sa cross, hindi espiritu ang napako doon. Hindi lang boses na nagsabing, "Oh, mahal ko kayo." Hindi, ipinakita, ipinadama, may evidence ang pag-ibig. Amen. Ipinakita. Kaya doon sa cross, nakita natin ang pag-ibig ng ating Diyos. Doon ang ebidensya, may evidence. Amen. Dahil may evidence, nakita natin, nagkikreate yun, hallelujah, ng pakiramdam sa buhay po natin. Nare-reinforce ng action yung emosyon. John chapter 3 verse 16, "For this is how God loved the world, that He gave His one and only Son, so that everyone who believes in Him will not perish but have eternal life." Ganon tayo kamahal ang Panginoon. Hindi niya lang sinabi sa Biblia, ipinakita niya ang kanyang pag-ibig sa pamagitan ni Kristo sa buhay po natin. Amen. Amen. Kailangan maramdaman mo yun kasi nakita na. Ganon din sa ating espiritual na hindi mo lang dapat nalaman na forgiven ka na, kundi kailangan maramdaman na ating buong katawan. Papunta sa ating emosyon na forgiven ka na. So, ano ang gagawin ko sa truth na aking narinig para mapalitan ang old emotions, pangit na emotions ng bagong emotions sa pamagitan ng gospel? Ano ang gagawin? Makinig mabuti kasi simple lang to pero complicated. Simple but powerful. Ang kailangan natin ay pananampalataya. Sabihin mo nga, pananampalataya. Ang kailangan natin, pananampalataya. Why? Because faith or pananampalataya is the bridge between truth and emotional experience. Yan ang bridge na yung truth madama dahil sa pananampalataya. Amen. Purihin po ang Panginoon. Kailangan maramdaman ng buong pagkatao doon sa utak, doon sa puso, ang freedom na pinatawad ka na. Pero paano mo maramdaman sa pamagitan ng pananampalataya? Yun ang tulay sa truth papunta sa emotions, yung pananampalataya. Amen. Purihin po ang Panginoon. Hebrews chapter 11 verse 1, "Now faith is substance of things hoped for, the evidence of things not seen." Now, tingnan po natin ang science ng faith. The science of faith. Ano ba ang science ng faith? The science of faith, how believing shapes your emotions. Now, tingnan po natin ang ating utak. Kasi dyan po nagre-renew. Dyan po ang change. Amen. Dyan po ang processing. Dyan ang storage. At dyan ang input at saka output. Balikan natin ulit ang paborito kong ang subject, ang neuroscience. Amen. Now, maraming favorite sa ganyan. Ang ating pong utak ay meron pong bahagi yan. Babanggitin ko lang ngayon ay 3. Balikan lang natin, natakil lang natin ito noon. Ano yung una? Ito yung prefrontal cortex. Yung prefrontal cortex na yan, dyan nangyayari yung decision making. Dyan yung sentro. Yung pangalawa naman, yung sa limbic system, emotional system, yun yung amygdala. Okay. Ano yung sa amygdala na yan? Yan yung emotional alarm ng utak. Ang prefrontal cortex, dyan yung decision center, dyan yung information. Pero yung sa signal or alarm ng utak, yung amygdala. Dyan nagre-react ang fear, ng stress, ng danger. Habang yung pangatlo naman, ini-storage, doon iniimbak ang storage. Ang tawag dito ay yung tinatawag na hippocampus. Okay, yung hippocampus, yan yung storage. Doon naiimbak ang mga pangit at masasayang alaala ni paring Jipoy. Diyan sa hippocampus, diyan sa storage. Now, balikan natin. Sa prefrontal cortex,
Kapag pinili mong pinaniwalaan ang katotohanan kahit hindi mo pa naramdaman, ina-activate mo sa isip mo, lalo na sa prefrontal cortex, yung sa decision center. Habang inuulit mo ang katotohanan iyon, unti-unting nare-retrain, okay, ang emotions mo doon sa bahagi ng amygdala kung saan doon yung emotional alarm clock ng utak. At ito yung nagre-react sa yung amygdala diyan, yung fear, stress, danger. At habang inuulit mo ang katotohanan iyon, unti-unting nare-retain ang emotions mo doon nga sa amygdala. At habang patuloy ka sa proseso na yon, napapalitan ang lumang alaala at bagong kahulugan doon sa hippocampus. Amen? Amen? So ulitin ko, ang prefrontal cortex, isip at desisyon, knowledge, dyan yung reasoning. Sa amygdala, emotional alarm, dyan yung fear, stress, guilt, yung hope, yung joy, nandyan yan. Sa hippocampus, yung memory storage, yung luma at mga emotional patterns nandyan. Amen. Pero alam niyo po mga kapatid, sa tatlo na yan, mababago yan yung desisyon, yung alarm. Dati, yung sa amygdala kasi sanay yan sa stress, sa fear. Pero mababago yan at yung hippocampus mababago yung mapapalitan yung impact doon na information na pangit sa pamamagitan ng pananampalataya. Amen. Bakit ko nasabing pananampalataya ang susi para mabago yung buong pagkatao? May information. Pupunta sa amygdala, sasalain, alarm clock, and then good man yun or bad, ilalagay yun sa hippocampus. Amen. Pero ano yung maghahatid doon? Pananampalataya. Bakit? Kasi ang pananampalataya ay tuturuan kang kumilos according doon sa na-receive mong information. At habang kumikilos ka doon sa information, nagki-create yun ng feelings. Amen. Kaya nga sabi ni James, sa book of James, chapter 2, verse 17, ang sabi niya, faith by itself, if it is not accompanied by action, is dead. Kaya may evidence ang faith. Ano ang evidence ng pananampalataya? Ang action. Amen. So, napakahalaga po na paano mo damhin ang gospel? Paano mo damhin ang salita ng Diyos? Kailangan gawin mo ang sinasabi ng salita ng Diyos para mag-create ng dama. Hindi lang yung basta naghahantay ka ng damdamin. Hindi yon mangyayari. Kailangan meron kang gagawin doon para yung damdamin mautusan mo. Amen po ba? At ang susi doon, pananampalataya. Amen. Now, kung ang faith ay mayroong science, mayroon ding science ang action. Now, tingnan natin ang science of action. Ang science nito, kapag kumilos ka ayon sa pinaniwalaan mo, lalo mong pinapalakas o pinapatibay ang pinaniwalaan mo at binabago nito ang nararamdaman mo. Amen. Amen. Kaya, gawin mo ng paulit-ulit ang na-receive mo na information, along the way, may nababago doon sa iyong emosyon. Kaya, napakahalaga po, yung mga tao noon na kinalugdan ng Panginoon, na hindi lang nila na-receive ang information, kundi kinilusan nila ito, sila yung may emosyon na matindi sa Panginoon. Na penetrate ang emotion level ng tao. Amen. So habang inuulit-ulit mo, yung pinaniwalaan mo, umaayon ang iyong emotion kalaunan. That way, yung action mo reinforces emotion. Amen? Amen. Ano ibig sabihin ng action reinforces emotion? Kapag ginawa mo ang tama kahit hindi mo pa ramdam, mas lalakas at tatatag ang naramdaman mo kalaunan. Amen. Kahit hindi mo naramdam, for example, hindi mo naramdaman na magpatawad. Pero gawin mo na magpatawad. Along the way, maramdaman mo ang pagpatawad. Amen.
Kaya yung iba nagsabi, hindi ko feel na magpatawad. Kasi hindi mo pa ginawa ang pagpatawad. Kaya walang emosyon na lumabas na naramdaman mo na ang forgiveness. Amen. Amen. Kahit galit ka, kahit stress ka, baliktarin mo lang. Kahit wala kang kapayapaan, kunyari wala kang kapayapaan, kikilos ka, kahit may stress diyan o may fear, kikilos ka ng may kapayapaan. Okay? May fear, galit ka, kikilos ka na kalma lang. And along the way, mauutusan yung emosyon na magiging kalma, na magiging mabait. Kaya mahalaga po ang aksyon. At ang aksyon na to nagpapakita na ikaw ay may pananampalataya. Amen. Naunawaan po ba natin mga kapatid? Hallelujah. Sinong may natutunan sa grasya ni Lord? Amen. Palakpak natin ang ating mga kamay sa Panginoon. Hallelujah. Glory to God. Amen. Amen. Purihin po ang Panginoon. Hallelujah. Amen. So hindi mo pinipilit na lumutang ang damdamin. Pero kapag ginawa mo ang tama ng paulit-ulit, unti-unting susunod ito sa iyo ang damdamin. Amen po ba? So, ang tanong natin kanina, paano mapalitan ang old emotions? Simple lang. Gamitin ang pananampalataya mo sa Panginoon. Amen? Kikilos ka sa katotohanan. At paulit-ulit mong kilusan ang katotohanan. Isabuhay mo ang katotohanan hanggang maramdaman mo ang katotohanan sa mga susunod na kilos mo. Amen. Kaya yung iba, alipin pa rin sa masamang ugali, alipin pa rin sa masamang naramdaman. Bakit? Hindi kumikilos. Nagtataka sila, bakit walang pagbabago sa buhay ko? Ang tagal ko na nagsisimba. Ay paano? Yung narinig mo, hindi mo naman pinapractice, hindi mo naman ginagawa. Pero ngayon mag-iiba na. Bakit? Pinapractice mo ang iyong narinig. At habang pinapractice mo yan, nagkikreate yan ng emotional rewiring sa buhay mo. Hallelujah. Na kung ano ang promise na Lord na papaganda sa buhay mo, gaganda talaga ang buhay mo. Amen. Bakit? Hindi ka lang listener ng word, but you are the doer of the word of God. Hallelujah. Palakpakan natin si Lord. Amen. Hallelujah. Sige, mas malakas sa palakpak kay Lord. Amen. So dito ako magtapos mga kapatid. Para maramdaman mo ang power ng katotohanan, anong gagawin? Gawin mo ang sinasabi kung ano ang nakasulat sa katotohanan. Amen. Kung gusto mong maramdaman ang katotohanan, gawin mo ang katotohanan at doon mo maranasan ang freedom. Hallelujah. Ang kalayaan. Amen. Purihin po ang Panginoon. Kaya nga sabi ng Bible, know the truth, experience the truth. At yung emotional na dala nun, yung experience ng truth mo na yun, habang inuulit-ulit mo to, habang ginagawa mo to, ang truth na yun ang magpapalaya sa'yo. So ang susi kapatid, sa'yo na. Tinapos na ni Lord lahat para sa'yo. Ikaw na lang i-perform mo ang kanyang salita sa buhay mo. Amen. Glory to God. Kaya nga, parang feeling mo parang hindi ako masaya. You act na masaya ka. Dahil kay Kristo, pinapractice mo to. Amen? Kaya nga, faith it until you make it. Hindi fake it ha? Faith it. No? Kumilos ka sa pananampalataya hanggang maramdaman mo. At makinig mabuti. The moment ang truth ay naramdaman mo na, diyan po nagmamanifest kung ano ang promise ng truth sa buhay mo. Amen. Amen. Napapakinabangan to ng mga unbeliever ang turo ngayon. Alam mo bakit? Yung iba, mahirap lang sila. Pero kahit hindi pa sila mayaman, finifeel na nila na mayaman sila. At yun nga, nangyari, yumaman. Sino dito gusto mong may bago ang buhay mo? Hindi lang basta mag-declare ka na, mabago ang buhay ko. Kundi damhin mo ang pagbabago ng buhay kahit hindi pa nakikita. Because faith is the substance of things hoped for. It is the evidence of things we cannot see. Amen. Kahit wala, pero
Kumikilos ka na parang mayroon. Hallelujah, amen. Hindi lang natin basta kinakanta yung kanta na yun. Kundi naniwala ka sa salita ng Diyos. Dito po natin mapatunayan, kapatid, na sabi nyo, parang madali lang naman magbago. No, mahirap. Kasi meron kang aayusin doon sa prefrontal cortex. May aayusin ka doon sa alarm mo. Amen? Yung amygdala na yun, sanay yun sa fear, sa stress, sa fear. Sa lungkot, sanay. Doon siya sanay. Hindi siya sanay na mag-receive ng mabuti. Pero dahil sa gospel, sanayin mo. At along the way, pag nasanay siya sa mabuti, itatransmit niya yun doon sa storage. Kaya ang mapupuno doon kabutihan. Kapag nadama mo na yun, hallelujah, doon mo maranasan at makita, magbabago ang mundo mo. Makita mo ang mga tao sa paligid mo pagpapala-pala sa'yo. Amen. Ngayon pala, bless na bless ka na dahil ramdam mo ang pagpapala na ginawa ni Kristo sa buhay mo. Hallelujah. Amen? Glory to God. Palakpakan natin si Lord. Hallelujah. Sige, mas malakas sa palakpak para kay Lord. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon. Mga kapatid, tayo po ay manalangin. Lord, salamat Panginoon sa araw na to. Nakita po namin ang koneksyon ng pananampalataya. Napakahalaga pala ng pananampalataya upang ma-experience po namin ang truth, ang blessings, ang promise ba Panginoon ng katotohanan. Salamat Panginoon na hindi lamang kami tagapakinig ng iyong salita, kundi we are the doer Panginoon ng iyong salita. At naniwala kami, hallelujah, na habang ginagampanan namin, kinikilusan namin, ginagawa namin ang iyong salita Panginoon. Nagkikreate pa na ito ng rewiring doon sa aming kalooban Panginoon, na nagpuproduce na magandang emosyon Panginoon. Lord, salamat Panginoon. Nakita namin ngayon kung gaano kahalaga at gaano ka makapangyarihan, gaano katindi ang dala ng emosyon. Pangit man na emosyon o maganda mang emosyon Panginoon, may epekto ito sa amin. Kaya Lord, nakita namin ngayon na ang iyong salita, ang magandang balita, ang nagpapabago talaga ng buhay the moment makarating ito doon sa aming conscience. At Lord, salamat sa declaration na ang sabi mo Panginoon from the top of the cross, na ang sabi mo, anak, malinis ka na, righteous ka na. Kailangan lang namin Lord, i-act namin, lakaran namin, kilusan namin Lord, na kami ay matuwid na, kami ay malinis na, kami ay blessed na. Hallelujah. Ang tinanggap namin ay good news, hindi bad news. Ang tinanggap namin magandang balita, Panginoon. Kaya Lord, magkakaroon rito ng magagandang balita rin sa aming buhay, Panginoon, O God. And we believe by faith in the mighty name of Jesus. Nang iyong mga anak, laging excited kahit may mga pagsubok na kinakarap. Laging hopeful kahit ang mundo, Panginoon, O God, ay nagpapanik, Panginoon. Lagi, Panginoon, O God, hallelujah, nagmasaya, Panginoon. Hallelujah. Dahil alam namin ang nagpapasaya namin ang iyong presensya sa buong buhay, Panginoon God. Lord, salamat. Dahil kami ay nasa inyo. Dahil kami ay in Christ na. Dahil kami ay na kay Kristo na. Totoo ang declaration na ang buhay namin sa inyo, pabuti ng pabuti, pasaya ng pasaya, paangat ng paangat, pabanal ng pabanal, payaman ng payaman in the mighty name of Jesus, Lord God. And Lord, hallelujah, we declare, Panginoon God, na damhin namin, Lord, ang message na to sa aming buhay. Ramdamin namin, Panginoon, i-feel namin, Lord, hallelujah, sa pangalan ni Jesus, na Lord, pati ang aming emotions, hallelujah, ay ma-healed in the mighty name of Jesus Christ. Ano mga emotions na dala ng shame, ng guilt, in the mighty name of Jesus, ngayon, Panginoon, maitama ito sa kanilang mga buhay, upang, Lord, magkaroon ng change, magkaroon ng pagbabago, magkaroon ng alignment, magkaroon, Panginoon, O God, ng more of goodness of you, Panginoon, O Lord, sa kanilang mga buhay, Panginoon, O God. Mapalitan ng bagong information, mapalitan ng bagong Lord, bagong, Panginoon, O God, na daloy, Panginoon, O God, ng pagpapala mo sa aming buhay. Hindi yung kung dati, Panginoon, yung blessings, Panginoon, parang natatrap. Right now, Panginoon, O God, maalis anumang trap, maalis anumang mga bara. At Lord, tutuloy-tuloy sa may mga buhay, Panginoon, O God, na Lord, maranasan namin, ma-feel namin, Lord God, ang pag-ibig mo, Panginoon, O God. At salamat dahil pinakita mo ito sa cross ng Kalbaryo. At Lord, nakita namin sa inyong salita kung gaano mo kami kamahal, Panginoon, O God. Pinakita mo, Panginoon. Hindi mo lang pinaalam, ipinakita mo sa amin, O Diyos. At dalangin ko ang inyong mga anak mag-grow sa revelation na to
In the mighty name of Jesus Christ, magiging hopeful sila, magiging loving sila, magiging merciful sila, magiging generous sila, Panginoon o God. In the mighty name of Jesus, Lord God, hallelujah. Kasi naniwala ako, the moment we act, Panginoon o God, sa inyong word, magmamanifest ito sa aming mga buhay, Panginoon. Purihin at dakilain ka in the mighty name of Jesus. Ang lahat ay magsabing, Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. I declare sa buhay mo, kapatid, hallelujah, ang ating napag-aralan ngayon, ang ating na-receive ngayon, in the mighty name of Jesus, ito ang mag-a-align sa buhay mo for the glory of God. Amen. Expect the blessings of the God. Feel the presence of the Lord. I-feel mo, hallelujah, ang kanyang presence sa araw-araw. Naniwala ako. It's your season, it's your year of abundance, year of increase. In Jesus' name. Amen. Hallelujah. Receive it by faith. Hallelujah. Glory to God. Hallelujah. Makikita-kita po tayo sa susunod na linggo. God bless you and shalom.